dahil sa nakita kong bag na may laman na pera na bago nito ang pamumuhay ko. Magandang araw, Ate Bain. Isa ako sa mga masusugid mong manonood. Naengganyo na rin ako sumulat sa iyo upang ibahagi ang ating karasan na nagpabago ng buhay ko. Ako si Linda, 42 years old, diyuda, may 2 anak. Maagang pumanaw ang aking asawa sa edad na 36 pa lang dahil sa isang aksidente na hindi inaasahan. Buntis ako noon sa bunso ko at malapit ng manganak. Simula nung pumanaw na ang aking asawa, mag-isa kong binuhay ang aking mga anak. Hindi pumasok sa isip ko na mag-asawang muli. Mahal na mahal ko ang namayapa kong asawa, kaya hindi ko magawang magtaksil sa kanya kahit patay na siya. Ang trabaho ko ay isang tendera sa palengke. Pero hindi pa rin sapat ang sahod ko para sa mga anak ko at sa akin. Kaya gumagawa ako ng basahan galing sa mga napaglumaan na mga damit. At binibenta ko ito sa murang halaga pang dagdag sa gastusin. Mahirap man ang buhay, pero hindi ko nakakalimutan ang Panginoon. Lagi akong nagsisimba linggo-linggo. Hindi ako nawalan ng pag-asa na balang araw darating din ang swerte, magtiwala lang sa Panginoon, gumawa ng mabuti at higit sa lahat, maging masipag, bawal tamarin. Dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Araw ng linggo, maaga ako nakarating ng simbahan, para sa second mass ceremony. Wala pang ibang tao, kakatapos lang ng first mass, kaya nakauwi na ang mga nagsimba. Habang naghahanap ako ng mauupuan, may napansin akong isang kulay pula na bag. Kinabahan ako, numingin ako sa paligid wala paring ibang tao. Nilapitan ko ang bag at tiningnan ko ang laman, may long wallet sa loob. Pagbukas ko may dolyar, medyo marami rin, at tig-1,000, hindi ko na binilang. Nawala ako saglit sa sarili ko. Sa sobrang kaba ko nagdasal ako ng mataimtim at doon ako malma ang sarili ko. Napagdesisyonan ko na manatili doon at hintayin ang may-ari na maghanap para ako mismo magbigay upang masiguro ko na maisauli sa may-ari na walang kulang. Lumipas ang ilang minuto nagsidatingan na ang mga tao. May napansin ako isang babae, alalam-alala ang kanyang mukha na parang naiiyak na siya. Narinig ko sa malayo na nagtatanong siya sa staff ng simbahan tungkol sa naiwan niya na bag. Nung narinig ko yun, agad akong lumapit at ibibigay ang bag. Naiyak sa tuwa ang may-ari. Bilang pasasalamat, binigyan niya ako ng pera worth 10,000. Hindi ko sana tatanggapin, pero ipinilit niya kaya tinanggap ko na lang. Pag uwi sa bahay, nag-isip ako kung anong gawin ko sa pera. Napagdesisyonan ko na gamitin ito pang simula ng negosyo, kaya bumuli ako ng isang bale na ukay para ibenta. Naghanap ako online at may nakita ako agad. Nagsimula akong sumali sa mga buy and selling groups para maipromote ko ang aking paninda ng mga damit. Yung inumpisahan ko na mag-online selling wala masyadong viewers, kinagtyagaan ko pa rin kahit walang nanonood at bumibili. Nag-isip-isip ako ng paraan para dumami ang viewers ko kaya ginawa ko namimigay ako ng pa-free na items. Minsan nagpapahula ako pa GCash hanggang sa dumami na ang nanood at mga minors ko. Sa tuwing nababawi ko ng kapital ko, ibibili ko kaagad ng 1 bale ulit na ukay hanggang sa 3 bale na nabibili ko at naibebenta ko lahat. Ang mga damit na hindi na ibebenta, ginagawa kong basahan, kumuha ako ng kamag-anak namin para may makatulong ako. Hanggang sa lumago ang aking ukayan na negosyo, naisip ko din magpatayo ng isang boutique for gowns and costume rentals. Lahat ng magagandang mga gown na nakukuha ko sa isang bale mga ibang costume, tinatabi ko hanggang sa dumami. Kaya naumpisahan ko kaagad mag-rent ng mga gowns. Lumipas ang 3 taon, nakaipon na ako. Una ko binili sa sakyan kasi gamit na gamit sa negosyo ko. Hanggang sa nakabili na ako ng lupa at nakapatayo ako ng bahay. Hindi ko lubos maisip na marating ko ang kasaganaan na natatamasa ako ngayon. Laking pasasalamat ko sa Panginoon sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa akin. Totoo pala ang kasabihan, kapag gumawa ka ng kabutihan, 10 beses ito babalik sa iyo. Siguro kung tinago ko ang bag noon at hindi ko sinauli, dobleng hirap siguro ang natatamasa ko ngayon. Ramdam ko mailadi pa rin andito ang asawa ko at kasama namin ang mga anak ko dahil hindi na kami pinababayaan na maghirap.